na! Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya! Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Kabayo pa mga batang pumana, isang mapagpalang araw sa inyong mga bata. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuting ang kalagayan. Ako nga pala si Teacher Yusril at ako ang inyong kakasama upang kayo ay makapakinig ng mga panibagong kwento na mula sa Biblia. Pero bago dyan, maaari pang pakihanda ang mga sumusunod. Lapis o ballpen, notebook o papel, at coloring materials na gagamitin natin mamaya sa ating activities. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay manalangin muna sa ating Panginoong Diyos, ating ipikit ang ating mga mata at makinig. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa Espiritu at sa salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na binibigay mo sa amin. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat-dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu nawa ay sumaamin sa gawain ito lalo na sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming guro sa pagtuturo at paggagabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pumana, mayroon muna tayong maikling activity. Tara na! At ating alamin ang kwento at mahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. At ang pamagat ng ating kwento ay ang pamanang palasamba sa Diyos na mababasa natin sa unang Samuel 3:1, Lucas 2:41 hanggang 52, at Marcos 10:13 hanggang 16. Mga batang pamana, ugaliin nating maging palasamba sa Diyos katulad ni Samuel na dinala siya ng kanyang ina sa templo upang sumamba at makapaglingkod sa Diyos. Gayon din noong bata pa lamang si Jesus, alam niyo ba na siya ay palaging nasa templo? Alamin natin ang kwento tungkol sa ang batang si Jesus sa loob ng templo. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Sila ay umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupo kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila at ang lahat ng nakakaririnig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pag-unawa at mga sagot. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita. Siya ay sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya ay naging masunuri sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso.
Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Bata pa man ang Panginoong Jesus ay gusto na niyang maglingkod sa templo o sambahan. At alam niyo ba mga bata, ang isa sa mahalaga na pwede nating matanggap na biyaya mula sa Diyos, ito ay ang basbas. Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa mga bata, narito ang kwento. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nang makita ito at sinabi sa kanila ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan nyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. O diba mga bata, mahalaga na palagi tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Kaya ugaliin natin sumamba tuwing Adonai, kasama ang ating mga magulang. Masaya at magandang pagmasdan kung ang pamilya ay sumasamba sa Diyos. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulitan natin ng aral. Kaya naman ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, igalang natin ang pagsamba sa Diyos. Tandaan mga bata na ang paggalang sa pagsamba ay paggalang natin sa Diyos, kaya ugaliin pumunta ng sambahan bago ang oras ng takdang pagsamba. Isuot natin ang ating mga damit pang samba. Maging responsible tayong bata sa buong panahon ng pagsamba, ipikit ang mata kung mananalangin, tumayo o umupo ng maayos, maging mabait sa kapwa pamana, sumunod sa iyong guro at makinig na mabuti sa mga aral ng Diyos. Ikalawa, pahalagahan natin ang pagsamba sa Diyos. Mga bata, lagi nating tandaan na ang pinaka-importante sa lahat ng ating ginagawa ay ang paglilingkod sa Diyos na pagsamba, kaya dapat natin itong paghandaan at pagtalagahan. Ikatlo, laging isa puso at isa buhay ang mga aral ng Diyos. Mga bata, ang lahat ng ating natutunan ng mga aral ng Diyos ay ating gawin araw-araw at lagi nating ihilingin at tanggapin ang biyaya ng Diyos na basbas tuwing pagsamba. O iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity ngayon mga bata. Handa na ba kayo? Panuto. Kumuha ng malinis na papel at ballpen o lapis, isulat mo ang lahat ng mga dapat ipagpasalamat sa Diyos ng mga pagpapala o blessings na tinanggap mo at ng iyong pamilya dahil sa paglilingkod sa Diyos. At sa ibaba ay isulat mo rin ang mga kahilingan mo sa Diyos tuwing may takdang pagsamba. Maaari mo rin itong pagandahin at ipakita sa iyong guro o magulang. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa Psalm 29:2, King James Version. Give unto the Lord the glory due unto His name, worship the Lord in the beauty of holiness. Tayo ay matatapos na, kaya tayo muling mananalangin. Aba, manaming hari, Diyos na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na napakahalaga na kaming lahat ay maging palasamba sa iyo at gawin namin ang mga mabubuting gawa at mga utos mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na amin pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!
Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin nagkailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y miss pa muna o guro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna. Miss pa na, miss pa na. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna. Miss pa na, miss pa na, miss pa.